Ako nga pala, si Loloy, 12 taong gulang at nasa ika-6 na baitang. Magaling ako sa paaralan at ang paborito kong asignatura ay ang siyensya. Mahirap lamang kami. Kaya, pagkatapos ng klase ay dumidiretso agad ako sa pagiging parking boy. At minsan naman ay nangangalakal ako. Ang perang nakukuha ko ay ginagamit ko upang kami ay makakain ng aking inay at pangtustos sa aking pag-aaral. Ang aking ina ay may sakit kaya ang pera rin ay ipinambibili namin ng gamot. Kaya pangarap ko ang makapagtapos sa pag-aaral upang matulungan ng aking ina. Nay, nandito na po ako. Kumusta ang pag-aaral? Okay lang, Nay. Kinabukasan, habang naghuhugas si Loloy ng pinggan, biglang sumigaw ang kanyang ina. Nay, ano ba ang nangyari sa'yo? Nay, bibili lang ho ako ng gamot. Nay, nandito na ho ang gamot. Kulang muna ko ng tubig. Nay, nandito na ho ako. Kinabukasan, galing sa pangangalakal si Loloy, ay gutom na siya. Naisipan niyang pumunta sa kusina at tignan kung may makakain pa ba sila. Nay, may pagkain pa po ba tayo? Nay, may pagkain pa po ba tayo? Anak, pasensya na. Wala kasi tayong pera ngayon. Hindi kasi ako nakapasok sa trabaho. Gustuin ko man, pero di ko magawa. Di ko na kasi kaya. Magtiis ko na lang muna, may awa ang Diyos. Ganun po ba, Nay? Mangangalakal na lang po ako. Naglakad si Loloy palabas sa kanilang bahay at dahil sa hindi niya alam ang gagawin
at isama na rin ang kanyang gutom, ay naisipan niyang magnakaw. Bakit mo nagawa yan? Masama yan. Bakit mo yung nagawa? May sakit po kasi si inay. Mikay, kumuha ka ng pagkain. Opo, itay. Sandali lang. Ito, itay, oh. Pagkain. Bigay mo sa nanay mo. Ito pa, panggamot ng nanay mo. Tinignan na lamang ni Loloy ang mukha ng mamang lalaking tumulong sa kanya. At hindi na ito nakapagpasalamat dahil tumakbo na siya. Nay, may dala po akong pagkain. Nay, alam niyo po ba na may nagbigay sa akin ng pera? Para po daw to sa panggamot niyo. Nay, nandito na po. Nay! 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 Huwag niyo po akong iiwan! Nay! Nay! At may nakita siyang isang papel at nakalagay, Mahal kong anak, alam kong kakayanin mo mamuhay ng mag-isa, at alam kong kaya mo magkaroon ng magandang kinabukasan. Ilang buwan ang lumipas at naging palaboy na si Loloy. Namamalimos na lang siya sa kalye at kung saan-saan. Ate, malimos. Umalis ka nga, ang baho-baho mo. ilang minuto ang nakalipas at nakita siya ng kanyang guro. Good afternoon, ma'am. Loloy, ikaw ba yan? Bakit ang dungis-dungis mo? At bakit hindi ka na pumapasok? Ma'am, ako na lang kasi isa. Wala na si inay. Loloy, tama na yan. Just think about your future. 25 taon ang nakalipas, ang mamang lalaking tumulong kay Loloy ay nagkaroon ng malalang sakit. Excuse me, ma'am. Doc? I-check ko lang muna yung blood pressure ng pasyente. Miss, pwede po kita makausap sandali? Sige pa, sa labas ng tayo. Dito na lang tayo. Alam mo
bang lumalala na ang sakit ng itay mo? Ganun po ba? Ganun na nga, kaya kailangan natin siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Nandito na lahat ang babayaran mo. Kasali na dyan ang pagpapa-opera sa itay mo. Sige, mauunan na ako. May pupuntahan pa ako. Maraming salamat, Lord. Sige. Ha? Ang laki naman! Saan ako kukuha ng ganitong kalaking pera? Karen! Oh, Mikay, nandun ka lang pala. Kumusta na nga pala si Mang Bertie? Alam mo, Karen, lumalala na talagang sakit ni Itay. Higit sa lahat, ang laki-laki ng babayaran ko sa ospital. Anong gagawin ko nito? Saan ako kukuha ng pera? At ito yung bill, Karen. Ang laki naman ito. Saan tayo makakakuha ng pambayad dito? Ito, Mikay. Sana makatulong sa bayarin niyo. Maraming salamat, Karen. Malaking tulong talaga ito. Walang anuman, Mikay. Aalis muna ako. Babalik na lang ako sa susunod na araw. Sige, Karen. Naisipan ni Mikay na bumalik sa kwarto ng kanyang itay. Dahil hindi niya alam ang gagawin, ay inilagay niya na lamang ang bill sa upuan. Kinabukasan, pumunta si Mikay kasama si Karen sa isang chapel ng hospital. At doon nila ipinagdasal si Mang Berting. Panginoon, salamat po sa mga biyayang ibinigay ninyo sa amin ng itay. Patawad po sa mga kasalanang nagawa namin. Panginoon, sana po ay pagalingin na ninyo ang itay. Sana po ay bumalik na ang kanyang tunay na lakas. At sana po ay may taong bukal ang puso na tumulong sa amin. Amen. Magandang hapon po, Itay. Nandito na po ako. Sana po, Itay, ibusan na po kayong gumaling. Habang nakayakap si Mikay kay Mang Berting, ay may napansin si Mikay na isang papel. Nang tinignan niya ito, ay laking gulat niya nang makitang bayad ng kanilang bill. At dahil doon, napaiyak na lamang siya sa kanyang nakita. At may biglang pumasok na isang lalaking doktor. Miss, kumusta na po yung pasyente? Dok, ikaw yung... Nawalan lang yun. Nilagi ko ng lola. Kuya Rafi, 1, 2, 3, go. Sana, Tay. Gusto ko pa kayo yun. Ako naman kasi mag-isa. Wala na kasi si Inay. 1, 2, 3, go!
Marlon. Buntis, sala! Ay, ano po, Nay? Isa ako tuloy. Go. Nay, may Go. Nay, huwag niyo kong iiwan. Go. Nay, nandito na po. Nay! Nay! Ano na yun? Ay, ito na. Go. Nay, may dala po akong pagkain. Nay, alam niyo ba may nabigay sa akin lalaki na... Go. Stop. Anak. Gila.